Morning, church. It's awesome. Batiin muna natin yung mga katabi natin ng good morning. Also, good morning sa lahat ng mga nasa bahay nila at kasama natin nag-worship ngayong umaga. Let's all stand and praise the Lord with all our hearts and all our souls. Let's sing, sing, sing.
you are so good, so good. Yes, Lord. Let's see, you are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good, Jesus, all the time, and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. 'Cause you are good. Yes, Lord, you are good. You are so good, Panginoon, and we praise you with all our hearts, with all our soul, and with all our strength, Lord God. We give you all the highest praise, Panginoon. Hosanna to the Lord.
Hosanna in the highest. Because you are an awesome God. You are a mighty God, Panginoon. We declare that you are great. We declare that you are awesome. Awesome God, He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Yes, our God. Our God. An awesome God, He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Yes, our God. Is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Church, sing our God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. As we praise you, Lord God, you are so awesome. You are the mighty God, Panginoon. And you reign over all. In Jesus' name. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat this week po ay pinagpala ng Panginoon ang aming biyahe. Galing po kami ng Leyte. And of course, ang punta pala dyan ay sa Tacloban ng baba ng airport. Kahapon lang kami dumating at nandun po kami ng Miyerkules, Webes, Benes at saka Sabado. Bumalik na po kami. Kaya gusto kong magpasalamat sa mga kapatid na Flor at saka yung kanyang asawa na si Roger at saka yung mga kasama niya sa mga bahay niya, sa mga pinsan niya. Ay nagpapasalamat kami sapagkat napakabuti nila sa amin. At the same time, ay talagang kami po ay binusog doon at parang lumalabas kami ay spoiled na spoiled doon. At may mga kasama din tayo dito. Nakasama ko po, of course, yung pamilya ni Gigi. Buo sila, 5 sila, mag-asawa. At saka yung 3 nilang anak, kasama rin namin doon. At pagkatapos ay nandito, nakasama namin si mag-asawang Esther at si Jim, of course, nandito sila. Si Ruth, ganun din si Nina. Sino pa yun? At saka si White, nakasama ka, di ba? Nakasama ka, si Ruth at saka si Yan. Tama. So kami pong lahat ay 10 doon. Ang gusto nila sana nakapunta po na hanggang Sunday at gusto nilang mag-service. Kaya sabi ko, sige, sa kalooban ng Panginoon, yung buong NCCC sa Burger King, dadali namin doon. At maghahanap tayo ng murang ticket, siguro yung 500 piso lang kada pagkapunta. Kasi talagang napakabait po nila, very generous at saka i-accommodate po nila. At ako'y nagpapasalamat sa kanila at sila po yung natutuwa na kami po ay nandoon. At nakapag-share din po tayo, of course, at nagpabuti ng mga kapatid at saka yung mga tao ay nakarinig din po ng simpleng ebanghelyo ng ating Panginoon.
Meron ba rito kasama natin sa unang pagkakataon ay nandito? Meron ba tayo, pwede bang tumayo? At, kasi sabi natin na Sunday, pwede tayo mag-invite. So, sino yan? Kaibigan niya? Nilalang, sila, pakapa. So, palapakan po natin. Meron sa po. Ay, okay. Nagpapasalamat din tayo sa mga lagi po nating gustong pasalamatan, mga kapatid po natin sa online. Sila po ay laging nanonood at nagko-comment din at sila po ay nagpaparating ng kabutihan ng ating Panginoon. Meron pa tayong patotoo ngayong umaga kahit isang kalahati. Isa o dalawa, ako, nauna na, nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon sa pag-iingat niya sa biyahe at saka yung magpunta po na talagang very exciting po at saka talagang masaya. Sino? Meron bang ginawa ang Panginoon na maganda at mabuti sa atin? Amen po? Amen. Oh, wala. Ayan. Okay. Meron si Jim. Okay. Volunteer. Wala ba kaya natin? Parang Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil malapit na yung aking birthday. Kailang araw po ay secret. So, hindi po, sa 23 po. So, sa dinami-dami ng sabi natin challenges, struggle sa buhay, and sa pagtaguyod ng aming 5 anak, may nakarating ako sa, malapit na ako makarating, siyempre sa 51. So, kumbaga, sa itsura, mga 40 lang. So maraming salamat sa Panginoon dahil sa paggabay sa akin. And siyempre, sa tulong na rin ng napakaganda kong asawa at aking mga anak. Tsaka yung aking biyanan. Aking biyanan na napaka-generous po. Yan, mga biyaya ng Panginoon sa aking lahat. And siyempre, sa paggabay na rin ng pastor natin at saka kay Ate Wyatt at sa ating lahat po. So yung sabi ko nga, yung dami ng struggle namin sa buhay and unti-unti, kumbaga, sabi natin, lumago ng konti tapos may struggle ulit. Siguro ganun talaga ang pagsubok ng Diyos yung ganun. So akala ko nandito na kami, so unti-unti gumanon, pero sa ngayon po, unti-unti lumalago ulit po sa biyaya ng Panginoon. Maraming salamat po. Thank you. Advance happy birthday, ha? Okay, talagang meron ba isa? Kasi pagka wala, pagkatapos kumamaya, pwede rin naman. Baka nag-miss pa kayo. Si tatay na sa ni Ate Tess, nandito pa lang ba natin. Kumusta kayo tayo? Okay po? Okay, salamat. Okay, salamat sa Panginoon. Bago po ako magsimula ay meron akong kwento. Meron kayong kwento? Kilala niyo yan? Kasi mo meron isang matandang babae na siya po ay talagang napakatagal hindi nakapunta sa church. Pero siya po ay dati aktibo sa church, pero nung matagal na taon, hindi siya nakapunta, pero siya po ay naniniwala ako, sabi niya ay anak siya ng Panginoon. At pagkatapos, ito po ay medyo mahirap na. At ang sabi niya, since babalik ako sa church, gusto kong naganap siya ng pinakamaganda niyang damit. Pero siyempre, mahirap po siya kaya mga damit niya, mga luma, mga utsa, tapos medyo, alam niyo, inaalik-alikang pa, medyo matanda na siya. At pagkatapos ay excited siya, kinabukasan, linggo ay pumunta po siya sa church. Pagdating niya sa church, medyo nahiya siya kasi yung church, parang mga elite, mayayaman, parang kayo. Hindi naman. Ang gaganda ng mga suot, parang nahiya siya pumasok. Ang sabi niya, pagka titingin siya dun sa pinto, merong usher, sabi niya, paano na kayo mag-church? Kasi ang mga suot nila ay maganda at siyempre may mga nalalas pa. Anyway, sabi niya, first time ko lang to, wala namang bawal sa church. So pumunta po siya sa church. At tapos nandun yung usher at good morning at nandun din yung mga pastor at saka mga leader ng church. Pagdating sa kanya, inarang siya. At ang sabi sa kanya, oops, sorry po, Nay. Kasi po, meron po tayo dito mga parang dress code. Anong dress code? Kailangan talagang ibibigay natin yung pinakamagandang damit sa church. Talagang maganda. Sabi niya, ito na nakayanan ko, talagang mahirap lang. Ang nakakalungkot,
hindi siya pinapasok. At pagkatapos sa kanyang kalungkutan, tumabi siya sa church, may mga upuan, nakaupo siya doon. At medyo sobra siyang lungkot. At ang sabi niya, habang sinasabi niya, kausap niya, bakit gano'n? Wala namang bawal dito sa church, ha? Ba't nangyari ito? Sabi niya. Mamaya may tumapik sa kanya, aba ang Panginoon. Sabi niya, huwag kang magalala, lakasan mo ang loob mo. Ako rin hindi pinapasok. Bakit to? Kasi po, ang message natin ngayong umaga, being good in God's sight. Nung nabasa ko yung kwentong yun, bagamat kwento ng puyo, nakakalungkot na marami pong mga iglesia or church, masasabi natin, ito po ay dapat conscious tayo dyan, ng Espiritu ng ating Panginoon o ng Panginoon mismo ay hindi nanunwalhati or much worse, wala siya doon. Mababasa po natin yan kahit sa Revelation na kung saan ang presensya at Espiritu ng Panginoon ay iniwanan na yung iglesia. Dapat tayo po mga anak ng Diyos, kaya po pinamagkita natin itong being good in God's sight, matapos po natin kilalanin ng ating Panginoon, tayo na po ang mga tao na dapat kinakikitaan ng maganda at mabuting ugali. Hindi lamang mabuting buhay, kung hindi mabuting pakikisama, mabuting tao, at punong-puno ng mabubuting mga bagay at mabubuting gawa. Totoo po, tayo po ay hindi naligtas sa mabuting gawa sapagkat pag-aaralan po natin yan, being good in God's sight, pero tayo po ay nilalang ng ating Diyos para sa mabuting gawa. Ibig sabihin, matapos natin makilala ang ating Panginoon, we are now full of good works. Pakitaas nga ng kamay dito yung sinasabing talagang konsensya na tayo po ay para sa mabubuting gawa, para sa Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Yan po ay isang patotoo natin bilang mga anak ng Diyos na yung dati nating mga pangit at lumang pagkatao natin ay wala na at hindi na dapat makita, minsan lumalabas. Pero tayo po ay nakikitaan ng mabuting asal, mabuting pakikisama sa iba. Na kapag sila ay nagtanong, ay magsasabi sila na talagang, ang laki ng pinagbago niya. Ako'y natutuwa sapagkat dito ay walang tinatawag na parang diskriminasyon o kaya walang naisatapeta, lahat sila ay kasama bilang anak ng Diyos. Tayo po ay nandito. May nakalagay po rito na sabi niya, Christian atheists talk about good works without God. Tapos ang sabi niya, can we really be good without God? What is being good in God's sight? Totoo nga naman, paano kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Pwede ka bang maging mabuti? Ang ganda ng tanong niya. Bagamat yan po ay mahaba. Pwede ba na isang tao ay maging mabuti na wala ang Diyos? Kasi ang lahat po ng mabubuting bagay na totoo ay galing sa Diyos. Pwede po ang isang tao ay maging mabuti sa kapwa-tao, pero ang tinitingnan po natin ay ang kabutihan ng Diyos ayon sa kanyang pamantayan. Kaya, being good in God's sight. Tanungin po natin ang ating sarili. Kung magtatanong ang iba, maaaring kapatid natin, kamag-anak, kaibigan, ka-church, at tinanong tayo, ano pong masasabi nila? Kasi karaniwan, pagka may nag-share sa akin, ang lumalabas sinasabi, ay okay yan, mabait yan. Masasabi po nilang gano'n sa akin. Lalo na tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoon. Amen po? Na kung saan ang unang makikita nila, bukod sa ating patutuo bilang mananampalataya na nakakilala sa Diyos, na tayo po ay nagiging mabuti at masarap makasama at mabuting tao. Sapagkat lalo na tayo po ay nakikilala bilang mga anak ng Diyos. Tingnan po natin ang mga talata tungkol dito at saka istorya din. Dito po sa Matthew 12,
ang sabi ng ating Panginoon, merong 2 puno. At ito ay nagbubunga. At ang sabi niya, kami natin masahin, ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti. At ang masamang puno ay nagbubunga ng, of course, ng masama. Kaya tingnan po natin, ang sabi niya, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For tree is known by its fruit. Doon pala makikita natin, ang sabi niya, ang puno ay nakikilala sa bunga. Last Sunday, kumain tayo, hamburger, ano yung isa, kasama natin? Meron tayo, rambutan. Ano ba ngayon? Ang rambutan po ay pinanggalingan ng puno, ano? Rambutan. Kung baging man yan o puno. Ang mangga, lahat ng bagay, ay pinanggagalingan kung ano yung kanilang bunga. Madaling maintindihan po natin yan. At ang sabi niya, you brood vipers, ang sakit po nito, sabi ng ating Panginoon, kasi kausap po niya yung mga religious leaders. At ang sabi niya, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tapos ang sabi niya, the good person, out of its good treasure, brings forth good, and the evil person, out of his evil treasures, brings forth evil. Meron po dito medyo parang logic eh. Kasi ang sinasabi po, generally, kapag ang isang tao ay mabuti, lalabas mula sa kanyang bibig at sa kanyang puso at kalooban ay mabuti rin. Kapag masama ang tao, of course, alam natin yan, lalabas sa kanyang mga bibig, hindi natin nagugustuhan at masama din. Sa madaling salita, we can easily identify who are good and bad. Pero dito, ang nakakatakot ay ito, yung nasa gitna. How can you speak good when you are evil? Ibig sabihin, ang mga taong ito ay nakakatakot. Ito ay masama sapagkat, sabi niya, nagsasalisa sila ng mabuti, pero sa loob nila sila'y masama. At marami yan. Kaya tayo naloloko na scam sapagkat mayroong mga tao tayong pinagtiwalaan at tinanggap natin ang kanilang mga sinasabing maganda na parang totoo, pero sa loob, meron silang intensyon. At yun ang sinasabi ng Panginoon, kaya pala siya galit. They look pious, they look pristine and religious, they look good, pero inside ay alam ng Panginoon, their hearts and intentions are evil. Doon ang nakakatakot na kapatid. Ako may karanasan ko na minsan may kumatok sa church, hindi po rito yung una namin church, sa Taytay, at nagpakilala, may dala pang Bible, mga kapatid. At pagkatapos sabi ko, sino nga, wala siyang pamasahe, walang ganito, walang matutuluyan, o whatever. Nag-usap kami. And of course, nagpakilala ko, hindi ko po siya kilala. Isang lalaking medyo mataba at ganyan halos ka na lalaki. At kumain po siya, nagkwentuhan, nalaman niya na ako ay namili ko doon, pagkatapos siya pangalan. Tapos po umalis, sabi niya, hindi, siguro pupunta na lang sa aking kaibigan. Sabi ko, okay lang. So umalis siya. Nung wala ako, bumalik at nakausap ko yung mga kasama ko. At dahil wala ako binanggit, ay, si Kuya Katingay kilala ko, tapos. Then later on, nung medyo siya, pinagtiwalaan ng mga kasama ko, nalimas. Nakakalungkot. Sa akin, walang nalimas. Kasama ko yung kaibigan ko, meron siyang mga antatong mga gadget at saka photography. Sige, nawala yung kanya mga mahal na tao. And that is really bad. Kaya siguro, kung meron po tayong ganung mga kaisipan, at minsan na mga pamugali, at bagay, yun ay hindi na dapat sa mga anak ng Diyos. At dapat discerning din tayo. At huwag tayo basta-basta magtitiwala. Dahil alam na tayo ng Diyos, madali tayo, kapag lumuha na, doon ako natatakot. Kapag alam ko, wala kami makain, 3 taon na ngayon. Itong damit ko, wala nang kalaba-laba, nabubad ako, tumayo na, kung ano pa man.
Ang ibig sabihin, nadadala tayo. Pero ang nakakatakot yung panloob pagkatapos nalimas na yung alahas. Ito na rin gano'n. Kaya ang sabi niya, how can you speak good when you are evil? That's the most dangerous. Parang politika, no? Kasi ang politika, gano'n. Maraming pwedeng ipangako, maraming magandang sabihin, maraming ipagagawa. Pagkatapos, wala tayong nakikita. Hindi po lahat, pero maraming gano'n. At yun ang sabi ng ating Panginoon. Nakakunik po dito, ang sabi niya, the good person out of his good treasure brings forth evil person, out of his evil treasure brings forth evil. Then ang sabi niya, ito, I tell you, on the day of judgment, bakit sinabi ito? Kadikit po yan ang verse. People will give account for every careless word they speak. For by words, you will be justified, and by words, you will be condemned. Hindi po ito yung tinatawag na parang prosperity gospel, ha? May context po ito. So, sinasabi ng ating Panginoon, lahat ng ating sasabihin, dito nga ang bigat, ang sabi, careless words. At ang sabi niya, you will be justified or you will be condemned. Ibig sabihin, kung ang sinabi natin ay totoo, well, hindi po problema kung later on nagkamali tayo, pero wala tayong intention, and that's okay. Ang sinasabi po rito ay meron po tayong pangluloko, at meron tayong sinasabi ng intensyon ay siraan at limon na iba. And you will be condemned. You will be judged. Pagtitingnan natin, nakakunin po sa ating bibig yung ating kalooban. Di ba? Nakadikit dito. Yung ating puso, ang ating kalooban ay lalabas at magitan ng ating bibig. Of course, we can express sa ating mga mukha or countenance, pero usually, ang bibig ay kasama sa paggawa ng mabuti, sa pasasalamat, sa pagpuri, pero pwedeng gamitin lalo na sa kasamaan. Kalimitan po ang nagagamit ng isang tao sa panloloko ay, una sa lahat ay, bibig. Ay, ang ganda niya. Ang ganda naman ng suot mo. Nakarinig na kayong ganyan. Ay, parang alam mo ang bagay sa iya. Ay, ang ganda-ganda mo ngayon. Maya-maya, pag natapos ang 10 minutes, meron ka bang 5,000 dyan? Pwede bang makikain? Pwede bang makituloy? Di ba? Inuuna yun eh. Mga bagay na kung saan inuhuli ka. Kaya ang sabi ng Lord, every careless word you will be condemned. Kasi ang dali po nating mangako, madali tayo magbitiw ng mga salita na pwede ikagalit o ipanloko dun sa ibang mga tao. And that's dangerous. Dito sa binasa po natin talata, ang sabi ito, ang mabuting tao, talagang mabuti siya, lalabas ay mabuti. Kapag siya'y masama, lalabas ay masama. Kapag ang lumalabas ay mabuti pero masama siya, ito, he will be condemned and they will be exposed. In fact, sooner or later, mahirap pong magpanggap. Tama po? Na isang tao ay mabuti at mabuti. Kahit po yung nanloko sa amin, noong time na yun, doon sa sinabi kong nagnakaw, na nagpakilala sa akin, after a day or 2 days, 3 days, sa kanyang ginawa, now, he is exposed. He was exposed. After 3 days, hindi pala siya totoong Kristiyano. Di ba? May dala pa man Bible. At ang sabi niya, Christian siya. Pagkatapos, eto, nawala. At nagkakaw. Yes, nakuha niya, pero na-expose siya. Na-expose siya. Sunod po natin talata, ang ating Panginoon, itong mayamang lalaki, pag-usapan natin. Sapagkat ito ay, sa panahon niya, ay totoong nangyari na ang ating Panginoon Yesus ay merong isang lalaking mayaman lumapit sa Kanya. Ang ating Panginoon Yesus ay tanya, kilala, at pagkatapos, itong lalaki ay lumapit sa Kanya. Tingnan natin isa-isa. Okay? Ang Panginoon ay habang nasa paglalakbay, nagsimula ang verse 17, isang lalaki lumapit sa Kanya at lumuhod at nagsabing, "Good teacher,
What must I do to inherit eternal life? Isa-isay natin, ha? Itong mayaman lalaki, kahit mayaman siya, titignan natin, ito ba mabait o talagang totoo kaya ito? Tingnan natin. Kasi maganda, nakikita natin ang kanyang talagang kalooban. Sa simula, makita po natin, parang interesado siya sa ating Panginoon, ang bilis. Pagdating sa Panginoon, anong ginawa niya? Nakatayo ba siya? Ganun siya? Hindi, actually, lumuhod siya. Ang sabi niya, a man ran up and knelt before him. At ang sabi pa, ito, good teacher, mabuting guro. Ang sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Aba, pag may lumapit sa akin yan, ang ganda niya. Mabuting pastor. Anong gagawin ko para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di ba ang sarap? Magkakaroon ka ng interest kasi gusto mo mag-share. Then ang sabi ng Lord, why do you call me good? Alam mo kasi ang Panginoon na hindi siya alam niya eh. Ang sabi niya, no one is good except God alone. Kaya naman natin yan. Ang Panginoon ay naglalagay siya ng isang totoong statement na kung saan ang mabuti lamang ay ang Diyos. Siya lamang. Nang ibig sabihin, walang ibang mabuti. Since ang ating Panginoon ay Diyos, ang ating Panginoon Jesus ay mabuti. By the way, tanong ko, totoo ba tayo mabuti? Mabuti po ba tayo? O nakakagawa tayo ng mabuti? Praise the Lord. Pero ang totoo, pag sinabi nating mabuti, sa pamantayan ng Diyos, walang mabuti sa atin hanggang ngayon. Naging mabuti po tayo sa pamantayan ng Diyos sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Accepted tayo as holy, as righteous, because of the Lord Jesus Christ. Kaya naman, tayo po ay nais natin gumawa ng mabuti. Nakakagawa po ba tayo ng masama? Nakakagawa po ba tayo ng kasalanan pa? At masama? Yes, nagkakamali po tayo. At minsan matigas ang ulo natin at ginagawa natin yung hindi kalooban ng Diyos. Kaya pag titingnan natin, pag pinag-uusapan ay yung ating pamumuhay dito sa lupa, tayo po ay hindi talagang ganap na mabuti. Ang ganap na mabuti ay ang dugo ng ating Panginoon na tinanggap tayo ng Ama sa pagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ngayon, pinagsisikapan natin na tayo po ay maging mabuti bilang mga anak ng Diyos. Ituloy po natin. Ang sabi ng ating Panginoon, alam mo ba yung kautusan? You know the commandments, sabi niya. Do you know the commandments? Anong sagot niya? Sabi niya, do not murder, sabi ng ating Panginoon. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother. So, in-state ng Panginoon, ano ba yung kautusan? Inisa-isa niya. Then, ang sabi po ng mayamang lalaki ay ito. And he said to him, Teacher, all this I have kept from my youth. Sabi niya, lahat po niyan, nasunod ko na. Ito mabigat. Ginawa ko na yan nung ako ay bata pa. Ibig sabihin, hindi lamang siya pamilyar. Sinusunod daw niya yung mga kautusan. Tanungin ko kayo, mabuti po ba siya o masama? That's the question. Ang mayamang lalaking bangso ay mabuti at maaaring ligtas na siya. Tanggap na kaya siya sa Diyos sapagkat una, lumapit siya sa ating Panginoon Jesus, nagpatira pa siya, at pagkatapos, in-state ng Panginoon ng 10 puntos, o yung kautusan, at ang sabi niya, bata ka po ako ay sumunod na ako dyan. Ang nagulat ako ang ating Panginoon, sinabi, oy, hindi ka nagsasabi ng totoo. Merong bagay dyan na hindi mo nasunod. Ako, tiyak ako, mahirap sundin po yan. Na maging tapat ka, lalo dyan, do not bear false witness, do not steal. What about the commit adultery? In-state ng Panginoon niya, ayon sa Kanya, ang bigat niya. Ngayon, ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya. And Jesus, looking at him, loved him, and said him. Alam mo, gusto ko yung sinabi doon.
Nakita ng mga anak niya, nandun sila. Nung sinabi niya yun, tiningnan siya ng ating Panginoon. Alam mo, sabi, nahabag siya, minahal siya ng ating Panginoon. Ewan ko bakit meron ganitong salita. Siguro nakikita niya yung kanyang buhay. Kasi pwede pang isang tao ay maraming kayamanan, pero sa loob, hindi siya masaya, and much more, marami siyang kalungkutan, kabiguan, at maaaring mga bagay na maaaring mga kasalanan at madilim ng kanyang buhay. Kaya siguro pag magkukwentuhan tayo, lalo na tayo mga senyor, marami tayong may kukwento na maraming kalungkutan na nangyari sa atin. Maraming kadiliman, kabiguan, bagay na masakit na nangyari sa atin, personal, maging sa ating pamilya at sa iba sa ating buhay. At alam ng Panginoon niya. Kaya nung tinignan niya, ang lalaki ito, kahit maraming pera at mayaman, nahabag siya. At sinabi, nandun yung kanyang pagmamahal. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Ito yung medyo mabigat na. At ang sabi ng ating Panginoon, you lack one thing, meron kang bagay na kulang na isa. Ito sabi niya, go, sell that you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Come and follow me. Mga kapatid, sa isang ganitong kayaman, at ang sabi ng ating Panginoon matapos niya ma-state niya, yung 10 kautusan, at sabi niya, nasunod niya, at ang sabi niya, okay, kung gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo ang iyong mga kayamanan, at ibigay mo sa mahirap, at pagkatapos, sumunod ka sa akin. Madali po ba yun o mahirap? Ako nga, hindi pa mayaman, parang mahirap yun. Lalo pa, meron tayong tinatangkil. May mga pagkakataon, diretsahan, sasabihin ng Diyos sa atin yan. Pero may mga pagkakataon, hindi kailangan. Maaari sa pagkakataon ito, ay maaaring makita natin at makita ng mayamang lalaking ito kung ano ang ganap sa kanyang kalooban. Kasi pagkatapos nito, medyo na-expose siya. Bakit po? Kasi ang sabi dito, disheartened by the saying, ito, umalis po siya. He went away sorrowful, for he had great possession. Kahit hindi natin alam, ang sinabi, sobrang yaman niya. Kaya sigurado ko, marami siyang lupain. Tama po. At maaaring marami siyang bahay at malaking bahay. At maaaring tanyag siya at marami siyang patulong. Wala na siyang kailangan. Meron din siyang religion. Pero nung sinabi ng ating Panginoon, alisin mo lahat yan. Ibenta mo. Ibigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Ano? Malinaw po ba na siya'y sumunod? O hindi? Hindi. Hindi ko na alam yung sumunod na araw. Pag tinignan po ninyo ibang mga talata, nagsalita ang Panginoon, sabi niya, napakahirap pumasok sa karilang langit ang mayaman. Nagdagan natin, ang sobrang yaman. Bakit? Kasi sa isang mayamang tao who has great possession, ito ay nagiging hadlang natin sa Diyos. Alam natin yan kasi hindi pa nga tayo ganito kayaman. May mga hadlang din. Simpleng bagay, maging gadget, or anything, pwede maging hadlang. Kahit ang mahal natin sa buhay, maaari ang konti nating pera at konting kayamanan ay pwede maging hadlang sa Diyos. Ano yun? Kaya ang sasabihin ng Panginoon sa atin, alisin natin yan at sumunod tayo sa Kanya.
Hindi nangangahulugan, ibebenta natin, alisin natin. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, yan ay hindi maging hadlang sana sa buhay na wala hanggan o pakikipag-ugnayan mo at pagmamahal mo sa atin. Ang lalaking ito, nalungkot siya. Ba't siya nalungkot? E di sana gano'n, okay lang. Alam mo, sa tingin ko, ang reflection ko, gusto niyang sumunod. Kasi nalungkot siya. Mahalaga sa kanya. Parang binibigyan niya ng kahalagahan ang ating Panginoon sapagkat imuko pa siya at nagtanong ng buhay na wala hanggan. And yet, pagkatapos nito, he went away sorrowful. Kasi, nung tinimbang niya, hindi niya kaya. Marahil yung sinasabi, go and say, habang bumagka, pagkatapos sumunod ka sa akin, naisip niya na, teka, paano yung nagkahektarya kong lupa? Paano yung akin ano? Pag binilansin niya, sabi niya, he went away. So, alam mo, ganyan naman tayo araw-araw. Nagbabalansi tayo. Sino uunahin natin, ang ating Panginoon o ito? Yung nakakahadlang o ang ating Panginoon? Araw-araw, ang struggle po natin ay ang pagbibigay natin ng buong puso natin at kalooban natin sa Diyos. Alam mo, salamat sa ating Panginoon sa bawat isang nandirito sa atin sapagkat inuna mo ang ating Panginoon. Pinakita mo na mahalaga at prioridad mo ang ating Panginoon ngayon. Amen? Tanong, dahil ang ating topic ay pagiging mabuti. Ang taong ito bang mayamang lalaki ay mabuti o masama? Kayo kumaton. Ano sa palagay niyo? Lumapit siya sa ating Panginoon, nagpatira pa siya, sinunod niya ang kautusan isa-isa, at sabi ng ating Panginoon, okay, ibenta mo, ibigay mo sa mahirap. Ano? Mabait po ba siya o hindi? Sa pamantayan ng Diyos, lalo na, hindi siya sumunod. Meron pa pong isa na titingnan natin. 2 men in the temple. Na-share ko yan. Kasi pinag-uusapan dito ay ang mabuti, nakatanggap-tanggap sa Diyos. May dalawang nagsimba. Naku, kahit po tayo mga anak na ng Diyos at ang iba, pwede natin ikumpara ang ating sarili sa dalawang ito. Okay? Ito pong dalawa, alam na natin, isang Pariseo, isang religious leader, at saka isang tax collector o masamang tao. Okay? So, parang sa pamantayan ng tao, ito. Yung dalawang nagsimba, isang mabuti, isang masama. Kaya kayo? Sa tingin ng tao, ano po? Ito. 2 men went up into the temple to pray. One a Pharisee, and the other a tax collector. Yung Pharisee po, parang pari yan, Christian. Okay? Religious leader. Laging nasa templo yan. Ngayon, pumunta sila sa templo para manalangin. Ito ang sabi ng Pharisee. Tapos mamaya yung tax collector. Ito po yung prayer nila. Okay. Yung Pharisee, ang prayer niya, nakatayo siya at nananalangin siya sa Diyos. At ang sabi niya ay ganito, O Diyos, ako po'y nagpapasalamat at hindi ako tulad ng taong yun. O kaya, nung mga tao, sabi niya, I thank you that I am not like other men. Ako po, parang pag tinagalo po, ako po'y nagpapasalamat, hindi ako katulad nila. Ay, pag narinig mo yun, katabi mo yun, baka pagigila ako. No? Doon pa lang, ewan ko, bigat na nun. At ang sabi niya, ito, extortioners. Ay, pinatatamaan niya yung kabila. Kasi yung extortioner, di ba yung, ang tawag doon? Nangungupit o kaya nag-extort. FBI ay yung katabi niya eh. Tax collector yun eh. Ang galing naman ito, no? Bakit hindi siya alam? Kasi religious leader siya. Para sabi niya, salamat po. Hindi po ako tulad ng iba. Hindi ako magnanakaw. At pagkatapos, ang sabi niya, ito pa.
unjust, hindi daw siya, anong tawag dito? Siya po daw ay matuwid. At pagkatapos, hindi adulterers or even like this tax collector. Ayun, pinatamaan pa niya yung natisip pa. Doon po sa usapan, parang itong religious leader nasa harap, yung tax collector nasa likod. Hindi ko alam, baka baligtad. Pero sabi niya, hindi ako tulad ng tax collector na yan. And then, ito pa. Positive naman yung isang sinabi niya. Ang sabi niya, I fast twice a week and I give tithes of all that I get. Grabe ito. Mga bagay na masama, hindi daw siya gano'n. Pagkatapos, pagdating sa church, siya ay nagpa-fast. Ano yung fasting? Hindi siya kumakain para sa nananalangin siya at pagkatapos nagkakaloob siya. Wow! Tapos, ito po yung panalangin ng isa. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me. Then sa huli ang sabi, I tell you, this man went down to his house, justified rather than the other. Tapos sinabi ng ating Panginoon, for everyone who exalts himself will be humbled. But the one who humbles himself will be what? Will be exalted. Pag titingnan po natin, kung bakit tinginan po natin itong dalawang nagsimba, obviously, madali nating makita kahit tayo mga tao, maging sa standard natin bilang mga tao, lalo na ang Diyos. Yung isa na Pharisee, sobra siyang talagang, ewan natin, masasabi natin, kahit tayo, simpleng tao, magagalit dun eh. Sa kanyang mga pinagsasabi. Wala lang makapagsabi. Eh siya pa naman ay Pharisee o religious leader. Lalo na. At sinabi niya, yung mga bagay na ito, mapagpataas po ba ito o mapagpakumbaba? Ay, malinaw. Ayokong kasama to. Yari ako dito. Bakit? Eh, mayabang ito. Sa kanyang religious experience, mayabang siya. Meron bang mayabang Kristiyano? Sabi din siya, meron. Meron bang mga Kristiyanong minsan ay ganito? Meron din po. Hindi pa sila mature. Hindi pa nila naranasan. Kaya naman ang Panginoon, ibababa sila. Paano po tayo tataas, mga kapatid? Kapag tayo po ay nagpapakababa sa harap ng Diyos. Pero siyempre, meron pong mayaman at anak ng Diyos ay mababa. Meron po. Yung tax collector, pag titignan natin, nahihiya. Saan po siya nahihiya? Ha? Sa kanyang kasalanan. Hindi man lamang siya makalapit at dinadamukan niya yung kanyang sarili at talagang humingi siya ng tama. Kasi ang prayer niya ito, be merciful to me. Yun lang ang sinabi niya. Yung Pharisee, ang daming sinabi. Pero itong tax collector, ang sinanggit lang dito, nasa malayo siya, umiiyak at maaari, at ginadagukan ng sarili, at ang sabi niya, God, be merciful to me, what? My sinner. Yun lang. Pagkatapos po yung conclusion, nakikita natin, ang sabi ng Lord, He was justified. His prayer is accepted, pero yung religious leader, at ang sabi pa ng ating Panginoon, yung mga nagmamataas si Baba, at yung ibababa ay yung nakababa ay tataas. Tingnan po natin ang ating mga sarili sa harap ng Diyos. Ganito po ba tayo? Kahit mga anak ng Diyos, pwede tayo minsan magmalaki sa ating kinatatayuan. Parang hindi, parang humble tayo, pero actually, maging tayo. Hindi natin alam, tayo pala ay nakabigkas na ng mga bagay na kung saan
Hinahangat na natin ang ating mga sarili. Ang sabi ng ating Panginoon, every careless word, iaano natin sa ating Panginoon. Alam mo, kapag babasahin ko po namin sinabi ng ating Panginoon, sorry po, minsan may mga pagkakataon, parang sa ating mga joke at saka sa mga kwentuhan, minsan lumalampas ako eh. Hindi naman masama, pero parang nagigilty po ako minsan. Kaya meron po ako minsan desisyon na minsan, pag gusto kong tumahimik, gusto ko tahimik kasi kapag hindi ako tumahimik, tapos kayo. At alam ko, magkakasala at magkakamali ako. At ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Of course, alam ng Panginoon ang ating puso, pero mas mabuti na ang lalabas sa ating mga bibig ay mabuti, sapagkat tayo mabuti mga Diyos. Para hindi rin tayo makapagsalita ng mga bagay na laban sa Diyos. Kaya ang lalaking ito, napakaganda nung kanyang panalangin, umabot sa langit. Kasi ang sabi niya, God be merciful to me, a sinner. Yun yung mga panalangin na tinatanggap ng Diyos. Totoo siya. Kahit yung mga sumulat nito, ay talaga, kita yung pagtanggap sa kanya. Kung papaano niya may nakita. Alam niyo, minsan sa expression lang natin, sa sinasabi lang natin at galaw, kita mo na kagad eh. Siya hindi, malayo, hindi makapasok sa church. Siguro, kasi nasa malayo siya, nahiya siya pumasok sa church. Alam niyo, nakaranas din ako ng ganyan. Isang prayer meeting, isang lalaki, ayaw pumasok sa church. Nagpe-prayer meeting kami. Nandun siya sa pinto, okay, nagkakantaan po kami, at pagkatapos kasi prayer meeting, gabi po yun. Nilapitan ko, sabi ko, pati ka pumasok dito, kapasok ko tuloy ako dito. Sabi ko, at galing siyang Baguio, at magtatrabaho siya rito, deletiro, nakapagkwentuhan siya, at nalaman ko, sabi niya, sorry ako, ganito lang. Actually po, ay ganito. In fact, na-experience po niya yung even criminal sa mga. At nakulong siya. And then, tinanong niya ako, sabi niya, tatanggapin niyo po ba ako dito? Matapos masabi yung kwento, kung sino siya. At ang sabi niya, tatanggapin niyo ba? Ang ating Panginoon sanay, kasama niya yung mga makasalanan, mga sino. Pero ang mga Kristiyano, minsan hindi. Maraming mga bagay, minsan may mga kope sa mga ibang church eh, na kung saan madali mong makita eh. Pero ang ating Panginoon, kaya ganito mga Pharisee, sila talaga lumalayo sa mga ganito, pero ang ating Panginoon, kasama siya. At kung titingnan natin, maging ngayon, ang mga iglesia natin at mga kapatid ay sanay sumama sa mga tao na mga popular at mayaman. Walang masama kung hindi tayo nag-discriminate sapagkat normal yan dito. Pero bilang mga anak ng Diyos, yan ay hindi tama. Sapagkat ang Diyos, ang lahat ng kanyang mga anak at nilikha ay pantay sa Kanya. Ang lahat ng lumapit, kahit ng ganitong lalaki na makasalanan ay tinanggap ng ating Panginoon. In fact, meron din pumasok iba pa na upo. Ito. Marami siyang nakalagay sa katawan. Marami siyang nakasulat sa katawan. Mahaba ang buhok. Pumasok sa church. Nangangamoy pa. Hindi po yung amoy paligo, hindi yun ha. Amoy ng, parang alam nyo na yung uliinom, whatever. Pero hindi siya kasi, nasa katinuan siya. At pagkatapos itatanong niya, welcome ba ako dito sa church? Di ba minsan parang natatakot tayo? Naku, alam mo, nung pumunta sa church, yung ibang mga kabataan at saka mga tao, lumalayo. Parang may magnet na negative. Di ba? Hanggang umalis, hirap. Hirap tayo. Hindi kaya masubukan natin at tingnan natin ating sarili, baka tayo ay pwedeng maitulad sa isang pariseo. Na kung titingnan ng Panginoon ang buong pagkatao natin, alam niya. Alam niya. Na sa harap ng Diyos, wala tayong mapagmamalaki. Tandaan po natin. Kapag ng isang kapatid sa tao ay nagsasalita ng kahit magagandang mga bagay, at tayo po ay nakikinig, ang lagi ko pong nasa isip ito, parang gusto ko din. Kasi gusto po natin eh, kung may pagmamalaki ka, meron din ako. May kwento ka, may kwento din ako.
may napuntahan ka, mas maganda yung napuntahan mo. Mga bakit? Di ba meron tayong tendency gano'n? Normal yun, flesh yun eh. Para bang ganito, may 1,000 ka, may 1,500 ako. May bahay ka, 2 kwarto, meron akong 3 kwarto. Maraming mga bagay na sa isip natin, habang tayo po ay nakikinig, gumagawa na tayo ng kwento sa atin. At tinuutyokan tayo pagkatapos. Hindi pa nga natatapos, eto na. Ay, alam po, mas maganda itong ano. Bakit gano'n? Bakit kaya natin itong pagkakataon ito sa maghapon, hindi siya naging bida sa bahay, hindi siya nakapagkwento, hindi siya nakapagyabang isang beses na sa harap mo. Pagbigyan mo na, gawin mo ng bida, makinig na tayo. Natitiis ko sapagkat, sabi ko, bakit ako kailangan magkwento? Alam ng Panginoon yung puso ko. Siya nakakaalam ng lahat. Hindi ako matuwid sa harap ng mga tao. Ang Diyos ang nakakaalam, gusto kong maging matuwid sa harap ng Diyos. At yun ang panalangin namin. Maging mabuti tayo at matuwid sa harap ng Diyos. At pipigilan natin ang mga bagay na kung saan ay masisira, maging ang kalwalatian at pangalan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, isang tanong, alam ba ng Panginoon ang lahat sa iyong buhay? Maliwanag at maging kadiliman ng buhay natin. Ito ang good news. Lahat ng mga bagay na ginawa natin laban sa Diyos at laban sa tao ay pinatawad ng Diyos. Sapagkat hiningi natin ang tawad at ayaw na natin balikan. Kung meron tayong nabalikan, sasabihin natin, Lord, patawad po, ayoko nang balikan. Alam mo, isang malaking pasalamat natin, ang Panginoon pinatawad tayo at nilinis tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Sino makakagawa niya? May mga pagkakataon, minsan parang minamalit natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Patawarin tayo at linisin yung ating mga kasalanan. Hindi po kayang gawin ng tao yan. Kahit sabihin niya, kapatid, wala na yun. May mga pagkakataon, minsan, parang meron pa. At salamat na lang, minsan kahit papaano ay natatabunan na. Pero sa ating Panginoon, nilinis niya at pinatawad niya sa atin. Hindi ba tayo magiging maligaya niya? At magpasalamat? At sabihin na talagang napakabuti na tayo. Sapagkat siya ay nilinis tayo. Okay, itong mga sumusunod na talata ay siguro, pag binasa natin, malinaw na ito. Okay, instruction to those who are good. O sa atin to Turo ito or advice sa mga taong mabubuti. Ay na po yan eh. Mga nakakilala sa ating Panginoon. Okay. Do not repay anyone even for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Ito naman, tingnan natin, ito yung bagay na mga parang siguro ginawang masama sa atin. Okay? Mas maganda na yun. Tayo yung ginawa ng masama kaysa tayo gumawa ng masama. Agree kayo? Kasi nangyayari po yan sa atin. Habang tayo nasa lupa, may mga tao na pwedeng gumawa ng masama sa iyo. Ang dalangin lang natin, prayer natin mga kapatid, hindi tayo ang gagawa ng kasamaan. Ngayon, ang sabi niya ganito, ginawan to, huwag mong bayaran yung kasamaan ng ano? Kasamaan. Ang sabi niya, maging maingat ka at gawin mo yung dapat na mabuti sa iba. At ang sabi niya, if it is possible, ang galing po ng sumulat. Sabi niya, kung maaari, as far as it depends on you. Bakit kaya gano'n? Depende sa'yo. Live at peace with everyone. Totoo talagang sumulat ito eh. No? Ang sabi niya, hanggat maaari, maging payapa ka sa iba. Depende sa'yo. Kasi naman, minsan magkakaiba tayo mga kapatid. Kasi sa atin marami, siguro, mapagtimpe. Mahaba ang pise. Yung iba sa inyo ay talaga namang halos isang buong rilyong sinuro, talagang payapa. Pero yung iba sa inyo,
Ang PC, maaari ganito lang. Isang tahi lang, lalagay ka na naman. Pero yung iba, ang tagal, ang haba. May tanong ko, sino dito yung mahaba ang PC sa amin nila? Mahaba pasensya. 3, praise the Lord. 4, 5. Ako gusto ko sumali dyan. O huwag na tayo ano. Sino dito ang maikli PC? Hanggang ngayon, yung maikli ang PC. Di ba? Yung bang nahawakan mo lang ang buhok, talaga namang dinata ka na ng bulok. Meron ganun mga tao na mga simple na kung saan madaling magalit, pero may mga tao pasensyoso. Tanungin ko kayo ngayon, sino ang gusto niyong kasama? Yung mapagtimpe o yung madaling magalit? Ay, alam ko na yan, siyempre. Nakakatakot naman yun, kasama mo yan sa daan. Lalo na kasama mo yan sa mga ano, baka mamaya wanted yan eh. Maraming kaaway pala. Kahit saan pumunta, uy, siya no, sorry. Pupunta ron. Kilala siya, notorious niya, kahit saan pumunta. Pero kapag ang isang tao, kilala siya sa isang mabuting gawa, at napakabuti niya, pinupuntahan siya. At masarap siyang kasama. Kasi pinupuntahan po siya. At ang sabi, it depends on you. Ibig sabihin, nasa sa atin. Pero, i-urge natin, tingnan natin ang ating sarili po ay dapat mas mabuti. Ito pa, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, ito, it's mine to avenge, I will repay. So, sino magbabayad sa ginawang masama sa iyo? Ikaw ba? Hindi, ang Diyos. Kaya, dapat, hindi tayo kailangan gumanti. Maging salita, maging sa isip, lalo na sa ating mga pagkilos. Kasi ang Panginoon ay nangako na ang sabi niya, ako ang bahala, I will repay. Walang nagtatanggol sa'yo, meron. Sino yun? Ang ating Panginoon. Anong gagawin mo? Di umasa tayo sa ating Panginoon. Sakit eh. Sabi mo sa Lord, pag-aarang gumagano ganun na, tignan mo ka mo ulit. Sabihin mo sa Panginoon. Sa sobrang sakit, umiiyak ka na talaga nang gusto mo na sumugod. Tiisin mo. Ang sabi ng Lord, siya ang bahala. Alam mo ba yung mga bagay maaari na ginawa sa atin? Masakit, pwede na. Sino ba sa inyo? Sa inyong karanasan? Alam mo, nagpapakita din yan sa atin mismo kung tayo po ay mataas o mababa. Tama po ako. In fact, nire-reveal ng Lord kung sino ka. Dalawang bagay, maaari, tinuturuan ka ng Lord na maging mababa or ipinakikita niya kung ano talaga yung nasa puso mo sa mga bagay na nangyayari sa iyo at sa akin. Nare-reveal. Hindi naman po ang mga material na bagay. Kung hindi ang mga bagay na nangyayari sa atin ay magsasabi kung sino tayo, kahit tayo po yung mga anak ng Diyos. Ipakikita niya yung talagang totoong pagkatao natin. Ito, susunod ito. Instruction to those who are rich. Ito sa mayayaman lang, mga advice at turo. Okay, tinan mo nga dito yung mga mayayaman. Hindi kayo mayayaman. Yung mayayaman dito. Yun, 1, 2, wala naman kayo manan eh. 3, okay. Ito, mayaman to sa pera. Mayaman to sa lahat. Kasi ang sabi, command those who are rich in the present age not to be haughty. Ano yung haughty? Proud. No, okay. Teka, ang mayaman ba ay kung ba mayaman ka, mayabang ka na? Kasi ako yumaman, hindi ako yumabang. Ayun, halata na. Huwag kayo mag-alala, hindi ako yayabang sapagkat hindi ako mayaman. Okay. Ito, ang sabi niya, not to be haughty or to set their hope on the uncertainty of riches. Yung kayamanan, hindi mo pala pwedeng panghawakan. Hindi siya security. Nawawala din yan. O kaya, ikaw mawawala. Ang sabi ito, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy, commanded to do good, to be rich in good works, ayun, dito tayo, to be generous and ready to share, storing up for themselves a treasure of good foundation for the future, so that they may take hold of what which is life indeed. Ayun.
Ay naranasan ko yan dito sa mga kapatid na pinagpala ng Panginoon sa kanilang material at pisikal. Sineshare ba nila o hindi? Sineshare. Kaya nga dito, yung pinakain natin dito, hindi lang ang mga borderly. Hindi nila alam, may mga dala tayo dito minsan. May prutas, may kakanin, mayroong matatanda ko na dyan kasi ang gagawin, nasa tiyan ko yan. Ha? Yung pinatang mais, nandyan yan. Na mayroong mga, kung ano, mga pansin. Ano pa? Suma. Pansin. Ano pa? Saging. Nung Sunday, anong Sunday? Alam mo kaya ako nalilimutan? Hindi ako nakatikim. Walang nag-share sa akin. I-share dito, naubos. Pagtingin ko, hindi na utang, nakita ko, listahan ng utang. Pero ang point dyan, bakit natin ginagawa yan, kapatid? Bakit may mga kapatid nagtitiis magdala ng mga ganito? Alam niyo, may kapatid tayo. Ewan ko nga kung nilakad lang yun o sino may tricycle o whatever. Tanya-tanya, lalo na nung nandun tayo, kaya medyo parang nahihirapan ako sa malayo. Kasi ang mga kapatid na to, gusto nilang mag-share. Gusto nilang pakainin lahat tayo. Pati Burger King na mga empleyado, gusto pakainin. Kasi sawa na sila, order sila. Kung magagawa lang niya, siguro, kung mahihaman ng mga tao doon, mga kapatid, palagay ko, hindi na kayo magtatrabaho. Sarap. Kakain tayo ng masarap. Kasi bakit? Ready to share yung mga kapatid natin. Sa madaling salita, ganito po, ang mga anak ng Diyos ay ganito. Handa natin buksan ang ating tahanan, hindi lang mag-bless, kundi natutuwa tayo kapag ang ating mga kapatid ay sumasagana at kumakain ng mga bagay na kung saan gusto natin i-share. Amen po? Masaya ba yung nag-share o masama yung o malungkot? Masaya ba yung magiging madamot o yung nag-share? Ang sayo kaya, di ba? Kapag nakapag-share tayo, nakatulog, masaya. Sabihin po, sabi naman ng kasulatan. Pero ang isang tao, pag nagiging matama, akin to, bilmo ko niya. Ay naku, sobrang lungkot niya. Bakit? Sapagkat kanya lahat. Kumbaga sa sugal ng mga hindi mana ng palataya, gusto laging panalo. Di ba? Laging panalo. Ganyan dapat eh. Yan ang sanlibutan eh. Pero sa mga anak ng Diyos, ang ating panalo ay kay Kristo na. At dito sa mundong ito, tayo po ay laging talo. Kaya hindi ka na magiging sikat, mga kapatid. Hindi ka ang pinakamayaman. Kung hindi, ang sabi po naman ang kasulatan, sa ating Panginoon, we also suffer. At minsan, ay may mga trials. Okay. Last na to. Isang talata na lang. Tapos na. Challenge. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are, ayun pala kung bakit, of the household of faith. Ang challenge sa atin, sabi niya, huwag tayong magsawa o manginawa na gumawa ng mabuti. Sapagkat ang sabi niya, darating ang panahon. Ang sabi niya, ito, you will reap. Ibig sabihin, yung ginawa mong mabuti, ay, ang sabi niya, kukunin mo. Kaya kung may pagkakataon ka, sabi niya, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So, walang exempted. Lahat pala. Pag mo tayo mabuti, ang sabi niya, sa lahat. Tapos sabi niya, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Kaya ako, ang challenge natin, ang topic natin, balik na natin yung pinakauna. Be good, in God's sight. Ibig sabihin, maging totoo tayong mga anak ng Diyos at maging mabuti tayo sa anak ng Diyos. Tayo kung natin ito kaya tayo. Idagdag po natin ang hamon. Ang bagay po na pinag-usapan po natin ay hindi madaling gawin. Maliban na tayo ay sumampalataya
sa ating Panginoon Yesus. Maliban po na ipagkaloob natin ang ating sarili sa Diyos sa pagitan ng ating Panginoon Yesus, tanggapin siya at kilalanin at sampalatayanan, ay hindi po natin kaya niligtas ang ating sarili at lalo hindi natin kaya baguhin ang ating sarili. Today is the day of salvation. I pray that you will trust the Lord Jesus Christ, believe and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Isang bagay po ang aming pong dalangin. Gawin niyo po kami mabuti ayon po sa inyong pamantayan. Ngayon pong nakilala namin ang aming Panginoon Jesus na pinakamabuti sa lahat. At kayo, Diyos, na aming Panginoon at Ama, ay pinakamabuti at walang mabuti maliban sa iyo. Nawaan yung mga turo at yung mga salita ay manatili sa amin. At palagi po yung mga anak at ang inyong mga salita sa bawat puso namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We can be seated. Ihanda po natin ang mga tanong. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Carding, sa mabuting salita ng Panginoon. Sana'y tayo po bilang mga taga-NCCs may apply natin sa buhay natin ngayon. So, every Sunday po, si Pastor Carding gives us a chance to stand in front and then to count our blessings and share kung ano po yung nangyari mabuti sa atin sa buhay natin. So, it just shows how much God loves us and His supremacy over our lives. So for every 100 times na nagawa tayo ng mabuti ng Panginoon, how much have we thanked Him? How much have we showed our appreciation to Him? During our hardest times, God is always present. Aside from praying, paano pa po ba natin siya napapasalamatan o pinapakita ng ating pagpapasalamat sa Kanya? One is through prayers and the other is through tithing po. So let me just share a few verses. Sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Meron pa pong susunod sa 2 Corinthians 9:8, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." And sa last po, sa Isaiah 41:10, madali po makita itong mga verses na sinasabi ko. "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." So it just shows God is truly selfless and He has put Himself ahead of us. Now is a chance to glorify and thank Him. So let us do it with a good heart. Join me in a short prayer before we pass the offering back po. Lord God, your greatness and graciousness precedes you. You have made us worthy even if we are not. We thank you and we praise you for your goodness. Live in us so we can be testimonies to our brethren. Accept our token of appreciation. Our offerings are not enough, but please receive them, Lord. We thank you and glorify you all the days of our lives. In Jesus' name we pray. Amen.
Bago po sa ating benediction, of course, welcome po natin ang bawat isa at welcome niyo kayo mga katabi niyo sa harap at sa likod at sabihin natin salamat po. At sa mga person na kasama natin ay sa Sunday, Lord willing, ay dito po pa rin tayo sa Burger King. At ako'y nagpapasalamat maging sa ating mga kapatid na nanonood sa kayo bawat sa rito, sa mga worship team, sa lahat at sa bawat po sa atin na umaattend. Okay, so Lord willing, dito po tayo sa Burger King. Okay, tayo po natin tumayo at bago sa ating closing song, tagapin po natin ang biyaya at benediction ng ating Panginoon. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa inyo, maging sa mga live streaming at ganoon din dito sa loob ng church at sa Burger King. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumayo maging sa iyong hanap buhay, trabaho, sa iyong tahanan, sa iyong mga anak. Pagpapalain ng Panginoon ang iyong pamilya. Pagpalain nawa at sagutin ng Panginoon ang iyong mga dalangin. Ingatan ka ng Panginoon sa iyong mga lakad. Nawa yung mga desisyon ay sagutin ng Panginoon. Bigyan ng kanunungan, kaalaman sa lahat ng iyong gagawin. Gagawin ka at gagamitin ka ng Panginoon sa kanyang kalwalatian. Saan ka man naroon, ikaw ay magtatagumpay sapagkat ang Panginoon ay nasa iyo. The Lord bless you and keep you. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, everybody will say, Amen. God bless po sa inyo. Amen. Let's praise the goodness of our Lord. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.